Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 105 4-piece beneficiaries sa island at coastal areas ng Region 2 na pagkaloban ng livelihood assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Agtultuloy ti panang suportar ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Region 2 kadagiti beneficiaryo ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program wenno 4-piece kadagiti isla ken coastal areas ti rehiyon. Babaen iti Enhanced Support Services Intervention na iyawatan ti livelihood assistance dagiti sangagasot ket 5 a 4-piece beneficiaries manipod iti Island Municipality ti Calayan Cagayan ken coastal municipalities ti Divilacan ken Dinapiga iti Isabela. Kada iti atulong na iyawat dagiti eco-cultural livelihood assistance ken income generating projects kas kumahag or swine raising kan fattening, sari-sari store business kan starter kits. Tapno matulungan dagiti beneficiaryo ang maadaan ti agtultuloy kan agbayag a pagtaudan ti birukda. Kabayatan na natulungan mo dagiti 7 a beneficiaryo manipod iti Island Barangay ti Apari Cagayan, iti Fuga Island, particular ti house rental subsidies. Babaen iti Alternate Family Home Initiative amang tulong kadakwadang agtulnog kadagiti kondisyon ti programa. Manipod Radyo Pilipinas Tuguegarao dayti ni April sa Lucan Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dakuin naman natin ang Baguio City National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. Sa Cordillera, hindi na maaaring magpalabas ng Certificates of Ancestral Domain at Certificates of Ancestral Land Titles sa mga nasasakupan ng Baguio Town Site Reservation. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Saan nga mabaling namang TED ti National Commission on Indigenous Peoples Cordillera iti Certificates of Ancestral Land Titles ken Certificates of Ancestral Domain Titles iti masakupan ti Baguio Town Site Reservation. Sigon kini NCIP CAR Regional Director Roland Calde, adan ti talong pangaddeng iti Korte Suprema ang nang establisar ti Baguio City ket nailaksid manipod ti aplikasyon iti Republic Act No. 8371 wenno ti Indigenous Peoples Rights Act kas iti kaso ti Abanag Pineda ken Lauro Carantes. Kinana ang dagiti naso ang court decisions iti nangidiktar asa nga mabaling mangyulog iti NCIP iti kadtis ngan kaltis para kadagiti sanikwa ang masarakan iti Baguio Town Site Reservation malaksid no na-reclassify daytoy iti Kongreso. Iti agdama ket nenget ti koordinasyon iti NCIP iti Department of Environment and Natural Resources ken kasamatan ti City Government of Baguio may naig kadagiti lugar asakop iti Baguio Town Site Reservation. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac National Surfing Cup sa Catanduanes, formal nang magbubukas. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Juris de la Rosa. Formal nang sisimulan mamayang hapon ang Majestic Surfing Cup 2024 sa Puraran, Baras, Catanduanes, ang surfing capital sa buong Bicol Region. Ang nasabing National Surfing Competition na inorganisa ng pamahalaang lokal ng Baras sa pamumuno ni Mayor Paulo Teves at ng Majestic Baras Surfers and Instructors Association. Ayon kay Mayor Teves, nasa higit 70 surfers na ang nasa listahan ng mga kalahok ngayong taon mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Inaasahang bisita sa opening ceremonies ang Chairperson at Executive Director ng Philippine Sports Commission, sina Richard Dicky Bachman at Paulo Francisco Tatad. May representante din na
dadalo mula sa Department of Tourism Bicol at iba pang mga bisita. Mayroong 4 na kategorya ang nasabing kompetisyon kung saan aabot sa higit 200,000 piso ang mga papremyong ipapamigay. Inihag ni Teves na aabot sa 1.6 million ang pondong nakalaan sa nasabing kompetisyon. Ang Majestic Surfing Cup National Surfing Competition na taunang isinasagawa sa Baras Catanduanes ay tatakbo hanggang October 4. Hale Vera Catanduanes, ako si Juris De La Rosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Juris De La Rosa mula sa Virac. Pumunta naman tayo ngayon sa rehiyon ng Kabisayaan. 15 bagong hemodialysis machines na dagdag sa bagong expansion ng isang provincial hospital sa lalawigan ng Cebu upang mas maabot pa ang madaming nangangailangan na renal patients. Pakinggan ang kabuang ulat na ihatid naman sa atin ni Carmel Matos Pedroza mula sa Cebu. Ni kabatangag to sa 22 ka mga hemodialysis units ang magamit sa mga provincial hospital sa Sugbo alang sa mga dialysis patients. Kinihuman na dunay nadugang nga 15 ka bagong unit sa bagong natukod ng hemodialysis center sa Dakbayan sa Bugo. Mao kini ang pinakaulahing expansion sa pagigalayan sa lokal nga kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo ug sa Medtronics Medical Supplies and Equipment. Diin 82 sa 92 ka mga hemodialysis machines gipanag-iya niini. Isip akreditadong pasilidad sa PhilHealth ang mga hemodialysis center sa mga provincial hospitals nagtanyag og 156 ka dialysis treatment sessions. Kahinumduman nga mipabutang og kaugalingong dialysis center sa mga provincial hospitals niini ang lalawigan sa Sugbo. Human nga temporaryong gilimitahan una ang pagdawat og mga dialysis patients sa Vicente Soto Memorial Medical Center aron magtukod og bag-ong renal center. Kini si Carmel Matos Pedrosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matos Pedroza mula sa Cebu. Dakuin naman natin ang Iloilo, kaso ng dengue sa Western Visayas ngayong 2024, pumalo na sa mahigit 9,000. Narito si Marian Grace Erenieta para sa detalye ng balita. Naglabot na sa masobra 9,000 ang kaso sa dengue sa probinsya sang Iloilo sining nga tuig. Sandig sa datos sang Iloilo Provincial Health Office, yara na sa 9,301 ang kaso sa dengue sa probinsya as of Morbidity Week 38 o kung humalin Enero 1 tubtob Setyembre 21 tuig 2024. Kung ikumpara sa pareho nga period sang 2023, mas mataas sa masobra 600% ang kaso subong nga 2024. Naka-record lang sang 1,282 nga kaso sang tinalikdan nga tuig. Sa 9,301 nga kaso, 23 diri ang napatay. Nagapanguna sa may pinakamadamo nga kaso ang syudad Sampasi nga may 626 nga kaso, kag may duha nga napatay, ginsundan sang Oton nga may 546 ka kaso, kag Kalinog nga may 401 ka kaso kag isa nga napatay. Naggikan sa Iloilo, Marian Grace Aranyata para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marian Grace Erenieta mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD sa Region 11 nagpaalala sa publiko kontra sa mga iligal na nagbebenta ng raw lots sa Davao Region. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Armando Fenequito mula sa Davao. Nagpaymang no ang Department of Human Settlement and Urban Development 11 kundi DSUD 11 ngadto sa publiko nga dili mamalit og raw lots nga ginabaligya sa di lisensyadong mga individual o grupo. Sumala ni DSUD 11 Regional Director Attorney Miguel Palmahil kadaghanan sa namaligyan ini scam og dili lehitimo buti ni Palmahil nga daghanan silang nadawat nga reklamo ug ang uban ilahan ang gipasakahan og mga kaso sa korte. Nagpadabang na usab sila sa law enforcement agencies sama sa National Bureau of Investigation, Criminal Investigation and Detection Group ug bisan sa anti-scam unit sa
sa Davao City aron madakpan ang mga nagapaluyo ni ini. Tambag sa opisyal ngadto sa mga nagaplanong mupalit nga pangayuan unang development permit og license to sell gikan silang buhatan ang mga nagapamaligya aron di masayang ang ilang kwartang hinaguan. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Feniquito alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Armando Feniquito mula sa Davao. Dakuin naman natin ang Butuan, Police Regional Office 13, kasado na ang seguridad sa filing ng Certificates of Candidacy na sisimulan ngayong Martes. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Kampante ang kapulisan sa Intero Caraga Region nga mamahimong hapsay ang filing sa Certificate of Candidacy sugod og mga adlaw Oktubre 1 hangtod Oktubre 8. Gibutyag ni Police Major Jennifer Ometer tigpamaba sa Police Regional Office 13 una nang nagpagawas og direktiba si Pro 13 Regional Director Police Brigadier General Alan Nazaro sa tanang police units para pakusgan ang police visibility ug hatagag prioridad ding panahona ang filing sa mga COCs. Gimando ni RD Nazaro nga tutukan usab ang intelligence investigation apil pagkiglambigit sa komunidad para malikayan o mapugngan ang bisan unsang panghitabo nga makababag sa hapsay nga paghaon sa COCs. Sumala pa dinhi paniguruhon nga makabot ang zero untoward incidents hangtod matapos ang filing sa COC. Gibaharan usab niini ang kapulisan sa rehiyon nga di mangginlabot o magpagamit sa mga politiko samtang giawhag ang publiko para i-report kung dunay makitang mga irregularidad nga nabuhat sa mga pulis. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.